Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng Mindanao, madalas inuulan. Ngunit kakaiba ang ulan ngayong taon, hindi ito basta ulan ng panahon. Masangsang ang amoy ng hangin. Nagkukumpol ang ulap tuwing dapit hapon. Sa bawat kulog, may kasabay na sigaw mula sa itaas. Sa baryong iyon nakatira si Layway, isang dalagang tahimik, mapagmasid, at may matang tila laging nagmamasid sa dilim. Anak siya ng isang ina na biglang nawala isang gabi, at amang di na muling nagsalita mula noon. "Huwag ka nang masyadong lalabas paggabi, anak," bulong ng kanyang ama habang binabantayan ang langit. Lalo na kapag maulap, hindi alam ni Layway na may dugo siyang hindi pangkaraniwan. Dugo ng isang angkan ng nilalang na sa gabi humihiwalay ang katawan, lumilipad sa hangin, at sumususo ng buhay. Manananggal. Ngunit hindi lahat ng may dugong ganoon ay masama. Ang ilan ay natutong itago ito. Pigilin ang gutom. Mamuhay sa dilim. Isa si Layway sa iilan. Subalit sa kanyang dugo rin nananalaytay ang isang sinaunang sumpa, kapag sumapit ang ika-21 niyang kaarawan sa panahon ng ulan ng dugo, isang mahiwagang pag-ulan tuwing ika-13 taon, siya'y magiging ganap. At ngayong taon iyon, mula sa lungsod, dumating si Simon, isang mananaliksik at dating seminarista, dala ang lumang aklat ng kanyang lolo, mga nilalang ng gabi sa katimugang bahagi. May misteryosong serye ng pagpatay sa mga kalapit na barangay, putol ang katawan, walang puso, at laging tuwing malakas ang ulan. Napadpad siya sa baryo ni Layway upang magsaliksik. "Bawal magtanong-tanong dito, iho," sabi ni Tandang Kaloy, isang matandang albularyo, habang ginagamot ang sugat sa binti ng isang batang muntik nang makuha ng anino sa ulan. Ang mga mata sa gabi ay hindi natutulog. At hindi mo gugustuhing magising sila. Habang lumalakas ang ulan gabi-gabi, mas lumalakas din ang nararamdaman ni Layway, parang may humihila sa kanyang likod. Parang gustong lumipad ang kanyang kalahating katawan. Sa kanyang mga panaginip, naririnig niya ang mga tinig. "Layway, anak ng lahi, panahon na, maging isa sa amin." Minsan, nagising siyang may dugo sa labi. Hindi niya alam kung kanino iyon. Si Tandang Kaloy, ang albularyo, ay dating tagapangalaga ng mga lihim sa Mindanao. Alam niya ang tungkol sa angkan ng dugo, isang sagradong lahi ng mga manananggal na pinili ng kalikasan upang parusahan ang mga ganid na tao. Ngunit sa pagdaan ng panahon, lumihis sa layunin ang karamihan sa kanila. "Layway, hindi mo kailangan sundin ang tawag ng dugo mo," aniya. "May pagpipilian ka. May daan na hindi dugo ang puhunan." Dumating ang gabi ng kanyang ika-21 kaarawan. Bagsak ang ulan. Kulog at kidlat sa buong baryo. Isa-isang naglalaho ang mga bata. Sumisigaw ang mga ina. At sa gitna ng dilim, nakita ni Simon ang isang nilalang na lumilipad, putol ang katawan, may pakpak ng paniki, may mata ng luhang pilit pinipigil. Si Layway. Ngunit hindi siya nagpadala sa gutom. Lumaban siya, sa sarili, sa dugo, at sa kanyang lahi. Tinulungan siya ni Simon at Tandang Kaloy. Ginamit nila ang bato ng yulan, isang sinaunang anteng-anteng na kayang pagsamahin muli ang katawan ng manananggal at ikulong ang kaluluwa sa loob. Ngunit hindi siya nag-iisa. Ang buong angkan ng manananggal mula sa gubat ay lumabas, galit, gutom, handang sagpangin ang buong baryo. Dito na naganap ang nakakatindig balahibong labanan, si Layway laban sa sariling lahi. Ginamit niya ang kapangyarihang ipinasa ng Inang Ulan, espiritong tagapangalaga ng ulan, upang baguhin ang daloy ng ulan. Mula sa madugong pagbuhos ay naging banal na tubig ang ulan, nasusunog ang balat ng mga nilalang ng dilim. Isa-isang nagsigawan. Isa-isang naglaho sa dilim. Kinabukasan, may bahaghari, tila bagong simula. Si Layway, bagamat may sugat sa kaluluwa, ay nanatiling tao, hindi bilang nilalang ng gabi kundi tagapangalaga ng liwanag. Si Simon ay nanatili sa baryo.
Si Tandang Kaloy ay muling nagukit ng panibagong anteng-anteng. At mula noon, tuwing tag-ulan, hindi na sila takot. Sapagkat ang ulan ngayon ay hindi na pamatay, kundi paalala ng isang dalagang lumaban sa sariling anino.